Eto na po mga kaibigan, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Meron na nakita at na-discover na pagkukunan tayo ng oil at pinagmamalaki na ito ni Pangulong Marcos mismo na magandang pagkakataon ito para sa ating lahat. Ito po mahalaga itong announcement na ito mismo ng Pangulong Marcos Jr. Today, I am proud to announce another step forward in our mission to secure affordable, reliable energy for every Filipino. The Camago 3 well has been successfully drilled and tested, producing up to 60 million standard cubic feet of gas per day. It is the second major milestone under our $893 million Malampaya Phase 4 campaign, and it is significantly larger than our first. Camago 3 holds an estimated 2.5 times more recoverable gas than the Malampaya East 1 discovery. So together, these two wells are projected to extend the life of the Malampaya gas field by an estimated 6 years. Ano naman ang ibig sabihin nito para sa inyo? It means more power, steadier power, and cheaper power. Malampaya gas costs us roughly 4 pesos and 80 centavos per kilowatt hour. Imported LNG costs 10 pesos and 30 centavos. More than double. Every unit of power we generate from Malampaya instead of imported fuel is money saved by households, by small businesses, by every Filipino that pays an electric bill. Alam natin lahat kung gaano kahalaga ito ngayon. Ang kaguluhan sa Middle East ay nagdudulot ng matinding pabago-bago sa presyo ng gasolina sa buong mundo. Kaya naman, ginawa natin ang lahat para masiguro na may sarili tayong supply ng enerhiya upang maibsan ang epekto ng kaguluhan nito sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. For the first time since the year 2000, new subsea pipelines are being laid in Philippine waters. Ibig sabihin, may bagong tubo na itinatanim sa ilalim ng dagat para maihatid ang gas mula sa pinagkukuhanan patungo sa ating mga tahanan at negosyo. We are not just extending a gas field. We are rebuilding our energy infrastructure from the ground up. We are targeting first gas delivery by the fourth quarter of 2026, and we are not stopping there. The next well, Bagong Pag-asa, sits 30 kilometers north of Malampaya and is already in the works. This is indigenous energy. It is ours. This is our future, and it is how we protect every Filipino from the burden of rising global fuel prices. Maraming salamat. Ganda Yan yung magandang balita. Presidente na yan Si Pangulong Marcos mismo ang naghayag nito at ating suportahan at suportahan at paniwalaan. Kasi yan yung solusyon. Pinalakas, bago at last quarter ng taong ito. May malapit na yun. Halos tapos na itong first quarter So ibig sabihin, yun ang maganda. Sa kasalukuyang gobyerno under President Marcos ay mayroong malaking chance tayo na makadiscover ng enerhiyang makakatulong sa business at development ng ating bansa. Kung ito lang ay ginawa ng mga nakaraang gobyerno, di ba tinalakay ko na nung nakaraang video natin, marami nang naging pangulo ng ating bansa. Hindi gaano naging priority itong ganito. Ngayon, kung kailan po may crisis, saka ako na-discover pwede pala at kailangan pala. Ngayon, ginawa na sa pakipag-ugnayan ng business community under President Marcos. Ayun na yung development ngayon. So, siyempre, babatikusin pa ito ng iba, baka daw hindi totoo, baka huwag ganon. Suportahan natin ang gobyerno dahil pag nagtagumpay ito, lahat tayo'y makikinabang. Yun naman yun Negosyong malaki may ipuproduce na ating enerhiya, makakatulong sa lahat sa atin. Hindi lang business community, residential area at lahat ng consumer na Pilipino. So, kung ito'y magtutuloy-tuloy ang pagpuproduce at mapalakas ni Pangulong Marcos, maganda itong pagkakataon bago dumating matapos ang kanyang term sa 2028. Malaking tulong ito. Makikinabang din dito ay hindi lang mamamayan ko, hindi yung susunod na administration. Late nga lang na-discover, late lang siguro pinalakas, pero at least, sabi nga nila, hindi pa naman huli ang lahat. At least merong ginawang ganyan. Nung mga nakaraang gobyerno, ayaw ko ng pangalanan, ano bang ginawa nila? Meron ba sila na-discovering ganito? Mukhang wala. Kung meron man, hindi naman sinuportahan. Kaya nabaliwala.
o hindi naramdaman. Ngayon, binigyan na ng priority ng kasalukuyang pamahalaan. So, sana hindi lang yan ang madiskubre. Sana marami pa. Sabi ko nga, ang Pilipinas, nasa atin lahat ang maraming negosyo. Dahil yung 7,100 island, napapailigbutan ito ng napakalawak na karagatan. Sakahan, minahan, hindi lang sa oil, pati sa gold, at iba pa. Maraming puno, maraming hanap buhay, matatalino ang Pilipino. Kulang lang sa puhunan, kulang sa priority ng gobyerno. Alam niyo, ang gobyerno ang laging number 1 employer sa ating bansa. Dahil sila may hawak ng batas kapangyarihan. Ang mga negosyante ay sumusunod lang sa kung ano ang policy at priority ng gobyerno. Kung naging priority ng mga nakaraang gobyerno ang pagdiscover ng enerhiya o oil, ay marami ng negosyong naglagay dyan at umunlad na tayo. Yun po yung justification dyan. Yung sabihin ng iba, paano naging employer ang gobyerno? Ang gobyerno ang gumagawa ng policy. Ang gobyerno nagpapatupad ng batas. Ang gobyerno meron din pera tungkol sa ganyang klaseng negosyo. Kaya nga meron tayong government-owned control corporation. Hindi lang yung mga departamento, hindi lang yung mga local official na nagpuproduce din ng mga negosyo kung paano kumita ang gobyerno. Kaya yung malalaking negosyante, kahit gaano kalaki yan, foreign and local, sumusunod lang sa priority at policy ng incumbent government. Ay nung mga nakaraan na ibang policy at ibang programa, ibang priority, o ayan, anong nangyari? Ala tayo. So ngayon, nag-iba na under Marcos administration sa kanilang galaw. Kung medyo mabagal sa nakaraang 3 hanggang 4 na taon, ngayon natitirang more or less 2 taong mahigit pa, mukhang magkakaroon na po ng malaking pag-asa. Suportahan natin ang gobyerno sa isyong ito. Huwag politikahin ang isyong ito. Huwag ibaliwala ito dahil sinabi ng Pangulo, nandiyan na tayo. Makikinabang tayo sa lalong madaling panahon. Ayan. Please like and share, subscribe and follow sa ating mga channel. Dito po sa ating mga channel. Hindi lang itong MA Pinoy TV, pati yung ating Mike Abby Opinions. Pati sa Facebook page. Abangan po ninyo at marami tayong tinatalakayan. Kahit saan tayo naroon. Basta tayo ay may pagkakataon at binibigyan ng Panginoon ng kalakasan at pagkakataong magsama-sama ay magtatalakay tayo ng mga isyong pambayan, ang national, pangkalahatan sa mga Pilipino sa abroad at sa buong Pilipinas. Dahil ang Pilipino ay kalat na kalat yan. Saan man lugar ay nag-aabang sila kung anong nangyayari sa ating bansa. Business, development, may pag-asa pagkaganyan ang focus. Di ba?